May mga pagkakataon ba na nagtanong ka sa sarili mo, totoo ba tong nararamdaman ko o baka infatuation lang? Yung tipong bawat chat niya, parang ilaw sa madilim mong gabi. Pero pag hindi siya nag-reply, pakiramdam mo gumuho ang mundo. Sabi nga nila, kung mahal mo hindi ka magdududa. Pero sabi rin ng mga Stoic, ang tunay na pagmamahal hindi nakakulong sa emosyon kundi sa kalinawan ng isip. Kaya sa video na to pag-uusapan natin kung paano mo malalaman kung tunay ang pagmamahal. Ayon sa filosofiya ng mga Stoic, hindi lang base sa kilig, hindi lang sa effort, kundi sa kung paano mo pinili magmahal kahit walang garantiya. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sa panahon ngayon, ang salitang love parang mabilis mapagod. Minsan mas mabilis pa sa Wi-Fi connection. Ngayon kayo, bukas, scene zone. Naalala mo yung feeling nung una kayong nagkita? Yung para bang lahat ng ingay sa paligid ay tumigil, tapos biglang may background music sa isip mo. Slow motion, may butterflies, may spark. Pero ilang buwan lang unti-unti nang nawawala yung magic. Yung dati mong good morning love naging K. Yung dating ingat ka ha, naging okay. At doon ka na magsisimulang magtanong, totoo ba tong pagmamahal na to? O baka nadala lang ako sa kilig sa atensyon sa pakiramdam na may nagmamahal? Ayon sa mga Stoic philosophers tulad ni Epictetus at Marcus Aurelius, ang dahilan kung bakit tayo madalas nasasaktan sa pag-ibig ay dahil nakadepende tayo sa kung ano ang hindi natin kontrolado. Isipin mo to, mahal mo siya, pero gusto mong laging nandyan siya, laging sweet, laging consistent, at kapag hindi na parang gusto mong bumigay. Pero sabi ng Stoics, ang sakit ay hindi galing sa sitwasyon kundi sa pananaw mo rito. Ang ibig sabihin, hindi dahil nagbago siya kaya ka nasasaktan, kundi dahil inattach mo ang kaligayahan mo sa kanya. Parang ganito, may hawak kang rosas, ang ganda, ang bango. Pero dahil gusto mong hindi siya malanta, pinisil mo ng mahigpit, hanggang sa sobrang higpit na sugatan ka, nalanta siya. Ganyan din sa pag-ibig. Kapag masyado mong hinigpitan, mawawala ang ganda nito. At dito papasok ang tanong ng Stoics. Kung ang pagmamahal mo ay nakabase sa takot na mawala siya, pagmamahal pa ba yon o pagmamayari? Para sa mga Stoic, ang tunay na pagmamahal ay hindi yung gusto mong makamit, kundi yung gusto mong ibigay kahit walang kapalit. Sabi ni Seneca, ang tunay na nagmamahal, mas iniisip ang kabutihan ng minamahal kaysa sa sariling saya. Hindi ibig sabihin ito na magpakatanga ka, kundi mahalin mo siya ng may kalayaan, hindi may kontrol. Ang Stoic na pagmamahal ay ganito. Hindi ka nagmamahal para punan ang kulang sayo, kundi dahil puno ka na at gusto mong magbahagi ng pagmamahal. Parang araw. Hindi siya umiilaw dahil gusto niyang mapansin, umiilaw siya kasi nasa likas na kalikasan niya ang magbigay liwanag. Ganyan ang tunay na pag-ibig, hindi hinihingi ang kapalit, pero natural na nagbibigay. Example 1, ghosting. Kapag iniwan ka ng walang paalam, ang unang reaksyon mo, bakit, hindi ba ako sapat? Pero sabi ng Stoics, huwag mong ibigay ang kapangyarihan ng iyong kapayapaan sa ibang tao. Ibig sabihin, kung mahal mo talaga siya noon, okay lang masaktan. Pero hindi mo kailangang sirain ang sarili mo dahil lang umalis siya. Mahal mo pa rin siya. Pero mas mahal mo na ngayon ang sarili mong kapayapaan. Example 2, bare minimum love. Sa panahon ng low-effort relationship, madalas gusto nating makaramdam ng assurance. Pero tandaan mo, sabi ni Epictetus, don't expect figs in winter. Ibig sabihin, huwag kang umasa sa mga bagay na hindi kayang ibigay ng panahon. Kung hindi siya emotionally ready, hindi mo pwedeng pilitin. Kung tunay ang pagmamahal mo, maiintindihan mong ang tao ay nagbabago, at hindi mo kailangang kontrolin yon. Subukan mong tanungin ang sarili mo, kung wala siyang ginagawa para sa akin, kung hindi niya ako pinapansin, kung hindi niya ako minamahal pabalik, mahal ko pa rin ba siya? Kung ang sagot mo ay oo, hindi dahil sa kagustuhan mong magpakasakit, kundi dahil nakita mo pa rin ang kabutihan niya kahit wala siyang ibinibigay. Doon mo makikita may halong stoicism ang puso mo. Kasi ang stoic na pagmamahal, hindi hinuhusgahan base sa anong makukuha ko, kundi sa anong kaya kong ibigay ng may dangal kahit masakit. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay pagmamahal. Minsan attachment lang, minsan ego lang. Pero kapag natutunan mong mahalin ang isang tao kahit hindi mo siya pag-aari, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan sa pagmamahal. May mga gabing tahimik pero sa loob mo parang may bagyo. Hindi mo alam kung bakit mo pa rin siya iniisip. Kahit alam mong tapos na,
Bakit? Sa kabila ng sakit, nandoon pa rin yung pagnanais mong siya pa rin sana? Totoo yan. Pag nagmahal ka, hindi mo agad makontrol ang puso mo. Pero tanong ng mga Stoic philosophers, kung ang puso mo ay parang dagat, bakit mo hinahayaan ang isang bato na palubugin ito? Kasi minsan, yung pagmamahal na akala mo matatag, unti-unting nagiging tanikala. At sa episode na to, pag-uusapan natin kung paano manatiling kalmado at payapa kahit sa gitna ng pag-ibig na hindi mo kontrolado. Minsan hindi naman nawawala ang pagmamahal. Ang nawawala lang ikaw. Kasi habang lumalalim ka sa relasyon, unti-unti mong nakakalimutang tanungin, masaya pa ba ako? Natitira pa ba yung sarili ko? Ang pag-ibig na minsan ay liwanag, nagiging apoy na unti-unting sumusunog sa'yo. At alam mo kung bakit? Kasi hinayaan mong ang emosyon ang magmaneho, hindi ang isip. Sa modernong panahon, ang pagmamahal ay parang trending sound sa TikTok. Mabilis umakyat, mabilis ding mawala. Sabay-sabay tayong nadadala sa beat, pero konti lang ang marunong pakinggan ang lyrics. Yan ang problema. Kasi sabi ng mga Stoic, ang damdamin ay parang alon. Natural silang dumating, pero ikaw ang pipili kung malulunod ka. Minsan alam mong mali, alam mong hindi ka na masaya, pero ang puso mo, ayaw pa ring bumitaw. Sabi mo baka magbago pa. Sabi mo, baka kailangan lang namin ng panahon. Pero habang umaasa ka, unti-unti mo nang kinakain ang sarili mong kapayapaan. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na emotional enslavement. Kapag hinayaan mong ang kaligayahan mo ay nakadepende sa ibang tao, parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako magiging okay hanggat hindi niya ako minamahal. Pero sa Stoicism, ang tunay na okay ay yung okay ka kahit wala siya. Sabi ni Epictetus, kung gusto mong maging malaya, tanggapin na hindi mo pagmamay-ari ang mga bagay na gusto mo. Kung gusto mong maging payapa, tanggapin mong walang permanenteng sayo. Ang parang imigawi na gustong magmay-ari, hindi pagmamahal, kundi takot. Kung gusto mong matutong magmahal gaya ng Stoics, kailangan mong unahin ang kalmadong isip bago ang marahas na emosyon. Hindi ibig sabihin ito na hindi ka na dapat umiyak. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng mararamdaman. Ang Stoicism ay hindi pagtakas sa emosyon, kundi pagkilala sa emosyon nang hindi ito hinahayaang sirain ka. Kapag naiiyak ka, umiyak ka. Pero huwag mong kalimutan, umiiyak ka, hindi ka natatapos doon. Sabi ni Marcus Aurelius, if it's endurable, then endure it. Stop complaining. Ibig sabihin, kung kaya mo, kayanin mo. Huwag mong gawing dahilan ng sakit para talikuran ang karunungan. Minsan kasi, gusto nating magpagaling pero ayaw nating magbago. Gusto nating mawala ang sakit pero ayaw nating bitawan yung pinagmulan nito. Isipin mo ang sarili mo bilang ilog at yung taong minahal mo, siya yung bato. Kapag hinampas mo ng hinampas, ikaw rin ang masasaktan. Pero kapag hinayaan mong dumaloy ka, unti-unti kang matututong lumigid sa bato hanggang sa makarating ka pa rin sa dagat. Oo, kahit iniwan mo siya sa likod. Ganyan ang Stoic love. Hindi nakabatay sa kung sino ang nanatili, kundi sa kung paano ka nanatiling totoo kahit wala na siya. Scenario 1, ghosting. Iniwan ka niya bigla, walang paalam. Sa una gusto mong magalit. Pero sabi ng Stoics, you can't control how others act, only how you respond. Kaya sa halip na maghabol sabihin mo, salamat. Kasi tinuruan mo akong maging mapayapa kahit walang closure. Hindi mo kailangang magpanggap na okay ka, pero kailangan mong piliing hindi maging alipin ng lungkot. Scenario 2, the what if love. Yung sayang na relasyon. Sayang kasi timing, sayang kasi circumstances. Pero sabi ni Seneca, fate leads the willing and drags the unwilling. Kapalaran daw ay dinadala ang handang sumunod. Pero hinihila ang ayaw tanggapin. Kung hindi kayo para sa isa't isa ngayon, bakit mo pipilitin sa panahon na hindi pa handa? Minsan, ang tunay na pagmamahal ay pagtitiwala sa tamang oras. Hindi pagpilit sa maling pagkakataon. Kapag nararamdaman mong sumisikip na naman ang dibdib mo, kapag gusto mo na siyang i-message pero alam mong wala na ring sagot, huminga, tumingin sa paligid, sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kontrolado kung babalik siya, pero kontrolado ko kung paano ko tatanggapin ito. Ang Stoic mindset ay hindi I don't care, kundi I care, pero hindi ko kailangang sirain ang sarili ko para ipakita yon. Marami ang nalilito sa pagitan ng pagmamahal at pagkakapit. Ang pagmamahal ay nagbibigay. Ang attachment ay kumakapit. Ang pagmamahal ay parang hangin, hindi mo man nakikita pero nararamdaman. Ang attachment ay parang hawla, akala mo ligtas pero nakakulong ka pala. Sabi ni Epictetus, kung may minamahal ka, mahalin mo siya nang may paalala sa sarili. Darating ang panahon mawawala rin siya. Hindi ito pagiging negatibo,
Ito ay paghahanda ng puso, kasi ang pusong handang mawalan ay pusong marunong magmahal ng totoo. Minsan ang pinakamahirap sabihin ay hindi mahal kita, kundi mahal kita pero pipiliin kong maging payapa. Hindi ito kahinaan. Ito ang pinakamataas na uri ng pagmamahal, yung kayang umibig ng hindi kailangan ng kapalit. Ang stoic lover ay hindi malamig. Mainit siya sa pagkalinga, pero malinaw ang isip kung kailan kailangan magpahinga. Para hindi ka malunod sa emosyon, ganito ang gawin mo. One morning reflection. Tuwing umaga, bago mo buksan ang phone mo, sabihin sa sarili, may mga bagay na hindi ko kontrolado, pero kontrolado ko kung paano ko sila haharapin. 2. Emotional awareness. Kapag naiiyak ka, huwag mong pigilan. Pero pag naiyak ka na, tanungin mo, anong aral ang iniwan ng sakit na to? 3. Journaling. Isulat mo araw-araw kung ano ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Doon mo makikita unti-unti mong natatanggap ang mga bagay na dati ay masakit. 4. Gratitude practice. Pasalamatan mo hindi lang ang mga taong minahal ka, pati yung mga taong iniwan ka. Kasi sila ang nagturo kung paano mo dapat mahalin ang sarili mo. Ngayon, alam mo na kung paano manatiling kalmado sa gitna ng pag-ibig. Pero ang tanong, ano ba talaga ang layunin ng pagmamahal ayon sa Stoics? Bakit nila sinasabing ang pag-ibig ay isang birtud, hindi emosyon? At paano mo malalaman kung ang nararamdaman mo ay tunay na pag-ibig o ego lang na gustong mapansin? Sabi nila, ang tunay na pag-ibig ay yung kahit masakit kaya mong magmahal. Pero tanong ng mga Stoic, tunay ba yan? Kung ang pagmamahal mo ay nakasandal lang sa emosyon, kasi kung bawat tibok ng puso mo ay nakadepende sa kung gaano ka pinapansin, hindi yan pagmamahal. Yan ay attachment disguised as love. Ngayon, pag-uusapan natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ayon sa Stoics. Isang pagmamahal na hindi lang nakabase sa pakiramdam, kundi sa birtud, kabutihan at karunungan. Handa ka na ba? Huminga ka ng malalim kasi dito mo malalaman kung alin sa mga pagmamahal mo noon ang totoo at alin lang ang ilusyon. Sa panahon ngayon, ang salitang love parang sobrang dali nang sabihin. Love you. Take care, love. Miss you, love. Pero kapag sinubok na ng oras, madalas yung salitang love nagiging used to love. Ang problema, karamihan sa atin hindi nagmamahal dahil gusto nating magmahal. Nagmamahal tayo kasi gusto nating maramdaman ulit yung sarili nating halaga. Ginagawa nating salamin ang ibang tao at kapag hindi na nila kayang ibalik yung reflection ng ating worth, dun tayo bumabagsak. Ang Stoics, iba. Para sa kanila, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa what I get, kundi sa what I give. Sabihin natin mahal mo siya, pero bakit ka nainggit kapag may bago siyang kausap? Bakit ka nasasaktan kapag hindi ka niya napansin? Ang sagot, kasi gusto mong sayo lang umiikot ang mundo niya. At doon nagiging marupok ang pag-ibig kapag gusto mo siyang kontrolin. Hindi mo na siya mahal. Gusto mo na lang siyang pagmamay-ari, sabi ni Epictetus. Kung mahal mo ang isang bagay, alalahanin mong hindi ito sayo. Kaya kapag nawala, masakit pero hindi ka mababasag. Sa halip matututo kang magsabi ng, salamat kasi kahit sandali pinahintulutan akong maramdaman to. Ganon magmahal ang Stoic, hindi pagmamay-ari kundi pasasalamat. Para sa mga Stoic tulad ni Seneca, Marcus Aurelius at Epictetus, ang tunay na pagmamahal ay birtud. Isang anyo ng kabutihan, hindi emosyon. Ang tawag nila rito ay philanthropia o amor fati. Ang pagmamahal sa kapwa at sa kapalaran. Sabi ni Seneca, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang nararamdaman. Ito ay desisyon. Desisyong maging mabuti kahit hindi ka nababalikan ng kabutihan. Kung iisipin mo, ang Stoic love ay parang araw. Hindi siya umiilaw dahil may gusto siyang makuha. Umiilaw siya kasi ganun talaga siya. Nagbibigay. Isipin mong ikaw ang araw. At yung minamahal mo, siya ang ulap. Kapag dumating siya, minsan natatakpan ka. Minsan pinapalamig ka. Minsan pinapaganda pa nga ang langit. Pero kapag umalis siya, hindi mo siya kailangang habulin. Kasi alam mong ikaw pa rin ang magbibigay ng liwanag. Ganyan magmahal ang Stoic. Walang hinanakit, walang habol. Kasi alam mong ang pag-ibig mo hindi kailanman nawala. Nasa loob mo lang, naghihintay na ibigay ulit sa tamang tao sa tamang panahon. Example 1, kapag may ibang mahal na siya, sabi mo, mahal ko pa rin siya kahit may iba na. Ang Stoic mindset, kung totoo ang pagmamahal, kaya kong hangarin ang kabutihan niya kahit wala ako sa larawan. Hindi ito pagpapakababa. Ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa ego. Hindi mo na kailangan ng validation kasi ang pagmamahal mo, hindi mo ginagamit para makaramdam ng halaga, ginagamit mo para magparamdam ng kabutihan. Example 2,
long-distance relationship. Kung mahal mo siya at kailangan niyang mangibang bansa, ang stoic approach ay hindi wag kang umalis, kundi go gawin mo ang dapat mong gawin. Nandito ako pero hindi ako tali sa takot. Ang pagmamahal na malaya ay hindi takot mawalan kasi alam niyang hindi kailangang hawakan para mapanatili. Ang Stoics ay naniniwalang ang pinakamataas na layunin ng buhay ay virtue, kabutihan. At ang pag-ibig, kung hindi nagbubunga ng kabutihan, hindi iyan tunay. Kaya kapag nagmamahal ka, tanungin mo ang sarili mo, mas naging mabuti ba ako dahil sa pagmamahal na to? O mas naging marupok, seloso at takot? Kung mas naging kalmado ka, mapagpatawad at matatag, then that's real love. Pero kung mas naging dependent ka, anxious at kontrolado ng emosyon, then that's not love. That's emotional attachment. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paraan para patunayan na totoo ang pagmamahal mo ay manatiling mabuti kahit nasaktan ka. Hindi lahat ng nagmamahal malaya, kasi marami ang nagmamahal para punan ng kakulangan. Pero ang Stoic nagmamahal kasi buo na siya. Ang taong buo hindi naghahanap ng kapalit, hindi nag-aaway para lang maramdaman na mahal pa siya, hindi natatakot mawalan, kasi alam niyang ang pagmamahal ay hindi kailanman nawawala. Nag-iiba lang ng direksyon. Sabi nga sa Stoicism, you cannot lose what was never truly yours. At minsan, kahit pag-aari mo kailangan mong palayain para makapagmahal ka ng may dignidad. Subukan mo ito ngayong gabi. Isulat mo sa papel ang pangalan ng taong minahal mo ng sobra. Tapos sa ilalim, sagutin mo lang tong tanong, mas naging mabuti ba akong tao dahil sa pagmamahal ko sa kanya? Kung oo, yan ang tunay na pagmamahal. Kung hindi, wag mong husgahan ang sarili mo. Ibig sabihin, nagmahal ka pa rin pero kailangan mo nang umangat. Sabi ni Seneca, no man is hurt except by himself. Sa pag-ibig, ang tunay na sugat ay hindi galing sa iniwan ka. Galing yan sa hindi mo matanggap na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Ang pag-ibig ay parang alon. Minsan dadalhin ka nito sa taas. Minsan ibabagsak ka sa buhangin. Pero tandaan mo, ang Stoic lover ay hindi nagagalit sa dagat. Hindi siya takot sa alon. Natuto lang siyang lumangoy. Kasi alam niyang kung lilipas man ang alon, may panibagong pag-ibig na dadating. At bawat alon ay nagtuturo ng lakas, hindi panghihina. Tanggapin mo na ang lahat ay nagbabago. Ang hindi natatanggap yang siyang nasasaktan. Magmahal ng may disiplina. Huwag magpadala sa bawat emosyon. Pasalamatan mo ang bawat pagmamahal, totoo man o hindi. Kasi lahat ng pag-ibig ay nagtuturo. Ang iba tinuruan kang sumaya, ang iba tinuruan kang tumigil, pero pareho silang regalo. Ngayon alam mo na kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal ayon sa Stoics. Isang birtud, hindi emosyon. Pero may isa pang tanong na mas malalim. Paano mo ipapatupad ito sa totoong buhay? Kasi minsan kahit alam mo na ang tama, hindi mo pa rin alam paano ito gagawin sa puso. Pagkatapos ng lahat, ng mga iniwang hindi nagpaalam, ng mga akala ko tayo pero hindi pala, ng mga gabing umiiyak ka habang kinakausap ang sarili mo, darating yung tanong, paano ba magmahal ulit nang hindi na nauubos? Kasi totoo yan. Hindi mo kailangang tumigil magmahal, kailangan mo lang matutong magmahal ng may karunungan. At ayon sa mga Stoic, ang karunungan sa pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging malamig, kundi sa pagiging malinaw. Ang Stoic lover ay hindi takot magmahal, pero marunong pumili kung saan niya ilalagay ang puso niya. Minsan sa pagmamahal, ginagawa nating buong mundo ang isang tao, kaya pag nawala siya parang gumuho lahat. Ginawa mo na ang lahat. Nagpakumbaba, nagbago, nagtiis. Pero bakit parang ikaw pa rin yung talo sa huli? Ang sagot ng mga Stoic, hindi ka natalo. Ang tinatalo mo ay sarili mong ilusyon. Ilusyon na siya lang ang dahilan ng kaligayahan mo. Ilusyon na ang pag-ibig ay laging masaya. Ilusyon na ang pagmamahal ay kailangang laging maramdaman. Ang Stoic ay nagmamahal hindi para punan ng kulang, kundi para ipakita ang kabuuan ng sarili niya. Kapag nagmamahal ka, natural na maramdaman ang lahat. Saya, kilig, takot, selos, lungkot. Pero sabi ng mga Stoic, ang emosyon ay parang apoy. Maganda kapag kontrolado pero mapanira kapag sinindihan ng takot. Minsan ang mahal kita ay hindi pagmamahal, kundi takot. Takot na mag-isa, takot na maiwan, takot na walang bumabalik. At habang pinipilit mong hawakan ang hindi mo kontrolado, mas lalo kang nawawalan ng kapayapaan. Pero tandaan mo, hindi lahat ng pagbitaw ay pagkawala. Minsan, pagbitaw ang simula ng tunay na pag-ibig, yung hindi nakatali, hindi nagmamakaawa, at hindi natatakot magmahal muli. Sabi ni Marcus Aurelius, ang layunin ng tao ay mamuhay ayon sa kalikasan, at ang likas sa tao ay magmahal. Hindi para saktan, hindi para maghabol,
kundi para magbigay ng kabutihan sa sarili at sa iba. Kaya ang stoic lover ay hindi tumitigil magmahal. Natuto lang siyang magmahal ng may direksyon, hindi desperasyon. 3 haligi ng matalinong pagmamahal, stoic way. 1. Kalinawan. Alam mo kung bakit ka nagmamahal. Hindi dahil kailangan mo siya, kundi dahil pinili mo siya. 2. Disiplina. Hindi mo hinahayaan ang emosyon mong magdikta ng desisyon mo. Acceptance. Pagtanggap. Alam mong kahit gaano mo siya kamahal, hindi mo siya pagmamayari. Ang stoic lover ay parang puno sa gitna ng bagyo. Tinamaan ng ulan, ng hangin, ng kidlat, pero nananatiling nakatayo. Hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil malalim ang ugat niya. At ang ugat na iyon ay ang karunungan. Kapag marunong ka nang tanggapin ang lahat ng pagbabago, hindi mo na kailangan ng assurance. Kasi alam mong kahit anong mangyari, hindi mawawala ang sarili mong katahimikan. Example 1, ex na gustong bumalik. Dati automatic ka. Pagbabalik niya, tatanggapin mo agad. Pero ngayon, stoic ka na. Tatanungin mo, magiging mabuti ba ako kung babalik ako dyan? Kung hindi, pipiliin mong manatiling payapa kaysa paulit-ulit na masaktan. Example 2, unrequited love. Dati iniyakan mo kasi hindi kanya gusto. Ngayon, naiintindihan mo na hindi mo kailangang ipilit. Sabi ni Epictetus, huwag mong hilingin na mangyari ang gusto mo. Gustuhin mo kung ano ang nangyari at magiging payapa ka. Ang stoic lover ay marunong tanggapin. Hindi siya sa akin pero salamat sa pagkakataong minahal ko siya. Mahal ko siya, oo. Pero mas mahal ko na ngayon yung sarili kong kalmado. Hindi ko na kailangan ng taong magpapatunay na karapat-dapat akong mahalin. Kasi ngayon ako na yung patunay. At yan ang rurok ng stoic love. Yung pagmamahal na hindi nang hihingi ng kapalit. Yung kaya mong ngumiti kahit siya ang dahilan ng mga luha mo noon. Yung kaya mong sabihin, mahal kita. Pero mas mahal ko na ang katahimikan ko. Para maging matalinong magmamahal, ganito ang gawin mo. Daily reflection, Marcus moment. Tuwing gabi, itanong mo sa sarili, ngayon ba nagmahal ako ng may dignidad? Kung okay, pagpasalamat mo. Kung hindi, bukas ay panibagong pagkakataon. 2. Emotional pause. Kapag gusto mong maghabol, huminga muna. Tanungin mo, ang kilos ko ba ay galing sa pagmamahal o galing sa takot? Doon mo malalaman kung sino talaga ang namumuno, ikaw o ang emosyon mo. 3. Amor fati, love of fate. Ano man ang ibigay ng buhay, kung mananatili siya o mawawala, yakapin mo. Kasi lahat ng nangyayari ay bahagi ng paghubog sa mas matalino mong puso. Isipin mo may hawak kang baso ng tubig. Habang hinahawakan mo ayos lang. Pero kapag piniga mo ng mahigpit, mababasag ito at masasaktan ka pa. Ganyan ang pag-ibig. Kung pipilitin mong kontrolin, masisira. Pero kung hahawakan mo ng may paggalang, mananatili ito. Malinaw, payapaman, totoo. Ang stoic lover ay hindi naghahanap ng pag-ibig para maging buo. Kundi dahil buo na siya, kaya kayang magmahal. Hindi siya lumalapit sa tao para punan ang sarili, kundi para magbigay mula sa kalaliman ng kanyang kabuuan. Sabi ni Seneca, ang pag-ibig ay hindi kailangang kontrolin. Kung totoo ito, hindi mo kailangang hawakan. Kusa itong mananatili. Kaya kung minahal ka, tanggapin mo. Kung iniwan ka, pasalamatan mo. Kasi alinman sa dalawa, naging parte yun ng iyong pagkatao. At doon nagsisimula ang karunungan. May 2 uri ng pag-ibig sa mundo. Una, yung nagmumula sa takot, kailangan kita. Pangalawa, yung nagmumula sa kabutihan, pinipili kitang mahalin. Ang una, mabilis masira. Ang pangalawa, tahimik pero matatag. Kasi ang pag-ibig na nakabatay sa birtud ay hindi nasusukat sa tagal, kundi sa lalim ng pag-unawa. Sabi ni Marcus Aurelius, mamahalin mo lang ang mga bagay na dumating ayon sa takbo ng iyong kapalaran. Kung nasaktan ka noon, hindi ibig sabihin hindi ka na marunong magmahal. Ibig sabihin tinuruan ka ng buhay kung paano magmahal ng mas matalino. Kasi sa dulo, ang stoic na pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang nanatili, kundi kung paano mo piniling manatiling mabuti kahit iniwan ka. Magmahal ka pa rin. Pero sa pagkakataong ito, magmahal ka ng may kalayaan, may dignidad at may karunungan. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin handa ka ng magmahal muli. Pero ngayon hindi para mawala kundi para magpakatotoo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, comment ka sa baba. Pagmamahal na totoo. I-like mo tong video kung may natutunan ka. I-share mo sa taong alam mong kailangan marinig to. At huwag kalimutang i-subscribe para sa susunod nating topic. Paano maging stoic sa panahon ng modern dating? Kasi tandaan mo,
Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tibok ng puso, kundi sa tahimik na kapayapaan ng kaluluwang marunong tumanggap.